Ikalimang kabanata. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari, at inilingid ang isang bahagi ng halaga, na nalalaman din ito ng kanyang asawa, at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga, at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan, at siya'y binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan, nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok. At sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksohin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, nangasa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa, at kanilang dadalhin ka sa labas, at pagdakay na handusay sa paanan niya ang babae, at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan, at nasumpungan siyang patay. At siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia, at ang lahat ng nangakarinig ng mga bagay na ito. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol, ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. At nangaroon silang lahat na nangagkakaisa sa portiko ni Salomon. Datapwat sinuman sa mga iba ay hindi nangangahas na makisama sa kanila, bagaman sila'y pinapupurihan ng bayan. At ang mga nagsisisampalataya ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon, ang mga karamihang lalaki at babae. Naanupat dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga hiligan, upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sinuman sa kanila. At nangagkatipon din naman ang karamihang mula sa mga bayang na nga sa palibot-libot ng Jerusalem, at nangagdadala ng mga may sakit, at ng mga pinahihirapan ng mga karumal-dumal na espiritu, at sila'y pawang pinagaling. Datapwat nagtindig ang dakilang saserdote, at ang lahat ng kasama niya, na siyang sekta ng mga Saduseyo, at sila'y nangapuspos ng kainggitan. At kanilang sinunggapan ang mga apostol, at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan, at sila'y inilabas at sinabi, magsihayo kayo, at magsitayo kayo sa templo, at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. At nang marinig nila ito, ay nagsipasok sila sa templo nang magbubukang liwayway, at nangagturo. Datapwat dumating ang dakilang saserdote, at ang mga kasamahan niya, at pinulong ang Sanhedrin, at ang buong senado sa mga anak ni Israel, at nagpautos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. Datapwat ang mga punong kawal na nagsiparoon ay hindi sila nangasumpungan sa bilangguan, at sila'y nangagbalik at nangagbigay alam, na sinasabi, aming naratnang totoong mabuti ang pagkalapat ng bilangguan, at nangakatayo sa mga pintuan ang mga bantay. Datapwat ng aming mabuksan, wala kaming nasumpungang sino man sa loob. Nang marinig nga ang mga salitang ito ng puno sa templo, at ng mga pangulong saserdote, ay nangalitong totoo tungkol sa mga ito kung ano ang magiging wakas niyaon. At may dumating na isa at nagsabi sa kanila, narito, ang mga lalaking ibinilanggo ninyo ay nangakatayo sa templo at nangagtuturo sa bayan. Nang magkagayoy na paroon ang pangulo na kasama ang mga punong kawal, at sila'y dinalang hindi sa pilitan, sapagkat nangatatakot sa bayan baka sila'y batuhin. At nang kanilang mga dala sila ay kanilang iniharap sa Sanhedrin, at tinanong sila ng dakilang saserdote, na sinasabi, ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong mangagturo sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral, at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao.
Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus, na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. At kami mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo, na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Datapwat sila, nang kanilang marinig ito, ay nangasugatan na sa puso, at nangagpasyang sila'y patayin. Datapwat nagtindig sa Sanhedrin ang isang Fariseo, na nagngangalang Gamaliel, doktor sa kautusan, na pinapupurihan ng buong bayan, at nagutos na ilabas na sandali ang mga tao. At sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, ay mangag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa mga taong ito, kung ano ang inyong gagawin, sapagkat bago pa ang mga araw na ito ay lumitaw na si Teudas, na nagsabing siya'y dakila, at sa kanya'y nakisama ang may 400 tao ang bilang, na siya'y pinatay, at ang lahat ng sa kanya'y nagsisunod ay pawang nagsipangalat at nangawalang kabuluhan. Pagkatapos ng taong ito ay lumitaw si Judas na taga-Galilea ng mga araw ng pagpapasulat, at nakahila siya ng marami sa bayan. Siya'y nalipol rin, at ang lahat ng sa kanya'y nagsisunod ay pawang nagsipangalat. At ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mangakialam sa mga taong ito, at pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak. Datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak. Baka pa kayo'y mga sumpungan na nangakikihamok laban sa Diyos, at sila'y nagsisang-ayon sa Kanya, at pagkatawag nila sa mga apostol, ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang mangagsalita sa pangalan ni Jesus, at sila'y pinawalan. Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin, na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mangagbata ng kaalimurahan dahil sa pangalan, at sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo.